namin kami ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat at muli aming pagpapatuloy ang aming pag-aaral sa libro ng Santiago, sa Book of James, and hiling namin ang tulong muli ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kaliwanagan sa aming pagbubulay-bulay. Sa ilang ang papuri, ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo'y nasa James chapter 1 verse 13 to 18. So aking babasahin. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. So dito sa mga katagang ito ni Santiago ay kanyang dinedeklara na wala dapat mag-a-assume na ang mga panunukso ng kasalanan ay galing sa Diyos. Okay? So when tempted, no one should say, God is tempting me. At gumawa nga siya ng ilang mga rason sa kanyang sulat na ito. So unang reason why temptation does not come from God is that God cannot be tempted by evil. So ang Diyos ay hindi natutukso ng kadiliman o ng kasamaan. That is, walang sino man, maging yan man ay dyablo o sinong pinakamagaling na tao na kayang manling lang. Wala pong magiging successful para matukso niya ang Diyos. Nakita naman natin yan sa ginawa ng dyablo mismo nung kanyang tuksuin ang ating Panginoong Hesus doon sa disyerto. Okay? So Jesus was fasting for 40 days, and during that time lumapit ang dyablo at tinempt siya. At hindi siya naging successful. Okay? Dahil nga hindi niya kayang gapiin ang Diyos. Kaya dito makikita pa rin natin sa pangyayaring ito na si Jesus ay Diyos. Kasi hindi siya na-tempt ng kahit anong mga patibong. Okay? Pati yung para itaas ang ating Panginoon. Sabi, sige, tumalong ka na lang at baka sakaling sigurado naman ang mga anghel mo ay hahawakan ka at hindi ka mamamatay. Hindi nagpatihulog ang Panginoon at hindi siya bumigay sa temptasyon na iyon. Pati yung temptasyon na sabi, sambahin niya ang dyablo, si Satanas. At ibibigay ni Satanas lahat ng mga ng kaharian na iyon. Meaning to say, itong mundong ibabaw na to. Hindi pa rin bumigay ang ating Panginoon. At yung pinakauna, nung siya'y gutom na gutom, dahil nga 40 days na siya nag-fast,
Sabi niya, why don't you turn these stones to bread? Well, kaya ng Diyos gawin yun. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi nga, sabi nga niya, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Yan. So dito natin makikita ang pagiging Diyos ni Kristo at pagiging tao niya na kanya napagtagumpayan ang mga temptasyon ng kaaway. So dito babalik tayo. Ang Diyos, dahil siya ay makapangyarihan, siya ay banal, ay kaya niyang i-resist lahat ng imbitasyon na magkasala. At sabi nga, wala ni katiting ng moral depravity o yung moral na kasamaan, okay, o kasalanan na kung saan mahuhulog ang ating Diyos. Kaya't very inconsistent para sa isang tao na kapag siya ay dumadaan sa mga pagsubok o sa mga temptasyon, lalong-lalo na, ay sasabihin niya, ang Diyos ang siyang nagtetempt sa akin. Okay? So sabi niya yan, John, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Pero ang katotohanan ay ito sa verse 14. Ang source ng temptation, okay, unang tukso, lies within man himself. Dun sa tao mismo, hindi sa Diyos. Yung pinaka-source, okay, kung saan nanggagaling ang mga yan, ay sa tao mismo. Sabi nga, he is tempted by his own evil desire. Yun. He is tempted by his own evil desire. Tayo ng mga tao, we can relate. Kasi nga, nakailang temptasyon nang dumaan sa atin and ang ilan sa atin ay talagang bumigay, okay, or nahirapan. Doon natin nakikita na talagang merong struggle, merong tension kapag nandyan sa ating harapan ang temptasyon. Kaya binigyan ng buhay ni Santiago, ni James, yung man's sinful desire at kanya naman itong in-identify na siyang dahilan ng temptasyon. So, pauna, sabi niya, hindi niya bine-blame ang anumang mga nasa labas. Okay? Yan man ay tao o yan man ay bagay. It is by man's own sinful nature that he is dragged away and enticed. Ang tao, dahil tayo'y nahulog sa kasalanan, babalik tayo kina Adan at kay Eva, sila'y nahulog, naging kadikit na ng tao ang tinatawag na sinful nature. Okay? Andiyan na yan. So, lumalabas yan. Kaya nga't walang tao makapagsasabi na siya ay perpekto at hindi nagkakasala. Kaya't dalawa ang binigyan diin dyan ni Santiago, yung to being dragged away, nahihila ka, nahatak ka, at ikaw ay nasisilaw. You are enticed, natutukso. Yan. Parang yung sa pangingisda, di ba? Yung isda, nakita niya yung bingwit. Pero, mas tinignan niya ng pansin yung nakadikit dun sa bingwit, yung uod.
Okay? Kung ano man yung nilagay doon ng fisherman. So gusto niya makain yon, sa pagkain niya doon sa uod na yon, kasama na siya ay na-drugged, okay, and enticed, kumbaga na-hook na siya doon sa fishing lure na tinatawag. Kaya nga yun ang tawag fishing lure, kasi nilulure, ibig sabihin inaakit, ni-entice ang mga isda. So ganun din dito. So ang totoo niyan, dun sa illustration na yon, ang tao, alam niya na masama yung nasa harapan niyang temptasyon. Pero dahil sa yung kanyang mata, nagbigay ngayon ito ng mga signal sa kanyang mind na sige, titigan mo pa, hindi siya tuloy makaalis-alis. Bakit? Kasi focus na siya doon. Kahit na alam niya na mali na yon, at maraming mga halimbawa yan, gaya ng pornografiya, gaya ng fornication, gaya ng adultery, gaya ng pagnanakaw. Okay? Maraming bagay, okay? Maraming aspeto sa buhay ng tao. Pag-cheat sa klase, sa mga estudyante. So nandun na yun, na-entice ka na . So dito sinasabi, saan nagmumula yan? Sabi nga, isinasalaarawan ni Santiago na ang masamang hangarin na yan, yung man's evil desire. Una, ay ina-attract yung kanyang atensyon. At pagkatapos niyan, siya ay pine-persuade na lapitan yung forbidden thing. Hindi ba't nangyari yan kay Eva? Hindi ba't nakita niya yung bunga dun sa gitna ng hardin? The tree of the knowledge of good and evil, sabi niya, ang ganda-ganda ng puno at ng bunga. At pumasok na roon ang diablo. Hindi lang maganda, masarap pa yan pag kinain mo yan. Pinagbabawal ng Diyos. Pero dahil sa katititig ni Eva, nagkaroon na siya ng desire. So yan, ganun ang nangyayari. Pangalawa, ikaw ngayon ay hinahatak sa pamamagitan ng bait o yung lure na tinatawag o yung anong tawag niyo, sungkit. Para ngayon, mahulog ka na dun sa temptasyon. At hindi ka na makalis. Gaya nga sabi ko ng isang isda. Wala nang kawala. Huling-huli na siya. Okay. So sa verse 15, makikita natin yung stages. Okay. So dito sinasabi, from a snare to conception and birth. So ang ganda ng pagsasalarawan dito ni Santiago, na merong genealogy ng evil desires o yung kumbaga stages ng kapanganakan at pagbibigay bunga sa masamang naisin. Yan. So parang may tatlong henerasyon yan. Okay? Genealogy, tatlong generation. So yung chronological order ay pinapakita o pinapahiwatig ng salitang then and after. Yan. First, sabi, temptation comes. Sabi sa verse 14. Then, ando yung salitang then,
Then, desire, yung pagnanais, pagnanasa. So like a human mother conceives and gives birth to sin. Yung desire na yan, kapag ka nagpatuloy yan, ay manganganak yan. Anong iaanak niyan? Kasalanan. So dito sa graphic illustration na ito, makikita natin yung experience ng isang tao na bumibigay sa temptasyon. At pagkatapos nga niya sabi, kapag ang kasalanan, sabi nga, yung mismong anak ng masamang hangarin, nagde-develop ito ngayon. Lumalaki ito into a full-grown thing and ready to produce offspring, manganganak. Okay? So, when it conceives, it gives birth to death. Una, sabi, it gives birth to sin, pero kapag full-grown na, it gives birth to death. So, hindi sinasuggest dito ni James na kapag lang na-reach ng kasalanan ang full potential o development, dun lang magre-resulta ng kamatayan. Hindi. Di ba sinasabi sa Bible, the penalty of sin is death. So, the penalty of sin of any kind or extent is spiritual death. Ano man ang kasalanan na yan ay maghahatid o tutungo sa tinatawag nating spiritual death, yung pagkakahiwalay natin sa Diyos na buhay. Yan ang pinakamatinding kamatayan actually, not even the physical death. Yung spiritual death ang dapat nating kumbaga bantayan, na huwag tayong humantong sa ganun, na tayo ay darating sa punto na kung saan bandang huli tayo ay lalayo sa Diyos. Yung physical death, it is just the flesh dying. The spiritual death, it is actually your whole being, okay, na wala sa presensya ng Diyos. Kaya nga sa impyerno, wala ang Diyos doon. Yun ang pinakamatindi doon sa impyerno. Hindi yung apoy, hindi yung init, hindi yung tagal, kundi yung wala ang presensya ng Diyos. Na ngayon, ay ganun na lang ang maraming mga taong postmodern thinkers, mga atheist, na kanilang kinukutya at nilalapastanganan ng pangalan ng Diyos. Ginagamit pa nilang pang-curse ang pangalan na Jesus. Hindi nila iniisip na dito sila pupunta kung hindi sila magre-repent. And yet, ang lalakas ng loob nilang sabihin, ay, di maganda. Maganda sa impyerno kasi walang Kristo, walang Jesus, walang Diyos. Yan ang gusto namin, sabihin ng mga atheist. Pero sabi ko nga, wag ka, sapagkat itong mga taong ito, hindi nila alam na pagdating nila doon, mananaghoy sila at makikiusap sila at sasabihin nila, ako'y naniniwala na ang hirap pala dito. Alisin nyo na ako dito, gaya nung parable of the rich man and Lazarus, na kung saan yung rich man ay sabi niya, ang init-init dito. Kung pwede lang yung utusan si Lazarus na i-dip yung kanyang daliri at nang ako'y mapawi yung aking kauhawan dito. Yun na yun, yung rich man. Nakita niya kung gaano katindi yung kahirapan doon sa impyernong yan. At yun ay pang habang panahon. Okay? Hindi titigil. Kaya't kapag may mga sa inyo nakikinig ngayon at kayo'y nadadala sa mga katuruan ng mga atheists, ng mga agnostics, mag-isip-isip muna kayo ng 100 beses. Itong aking binabanggit sa inyo ay galing sa salita ng Diyos. Hindi ko ito imbento.
Kaya pakaisipan nyo ng maigi. Yung buhay na ilalagi nyo dito sa mundo, magpapakasasa ka sa laman, sa kasalanan, kapalit ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kung ikaw ay may matinong pag-iisip, ay talagang pakakaisipin mo ito ng matagal. At hinihintay lang ng Diyos na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan, bumalik ka sa Kanya, aminin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili at kailangan mo siya para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya dito makikita natin na ang pinaka-intensyon ng author na si Santiago o si James ay para lang matrace yung resulta ng temptasyon kapag ang isa ay nagpabaya at napariwara at bumigay sa kasalanan na ito. Ang order is evil desire, sin, and death. Yun ang order ng evil desire muna, kakaroon ka ng pagnanais, mahuhulog ka ngayon sa kasalanan at yung kasalanan mauuwi sa kamatayan. Okay? So don't be deceived, sabi diyan sa verse 16. Don't be deceived, my dear brothers. So kanya binibigyan ng warning ang kanyang mga kapatid. This is an expression na nagbibigay ng importansya at the same time babala. Okay? It is a warning against being deceived into thinking that God is the author of temptation. Ibig sabihin, huwag kayong ma-deceive na isipin na ang Diyos ang siyang nagtetempt sa inyo, ang nanunukso sa inyo. Huwag na huwag niyong ilalagay sa inyong mga isipan na ang Diyos ang siyang gumagawa ng mga ito. Kaya't, kumbaga, most likely kung bakit sinabi ito ni James sa kanyang mga mambabasa is that may mga ilan na sa kanila ang nahulog at na-deceive ng ganitong paniniwala na ang Diyos nga ang nanunukso sa kanila. Kaya sabi ni James sa tamang rendering, stop being deceived. Okay? Hindi lang niya winawarningan, kundi sinasabihan niya yung mga nahulog na tumigil na sa kanilang pagkabulag. Ayan. At sa verse 17, napaka-importanting statement ito, na itong prohibition, nitong mga ating napag-aralan na, instead of sending temptation, God is the giver of every good and perfect gift. So, imbis na ang Diyos siya, sa Kanya nanggagaling ang temptasyon, siya pa nga ang tagabigay ng mga bagay na mabuti at perpekto na mga regalo, gaya ng buhay na walang hanggan. Okay? So, makikita natin na yung konsepto ng kabutihan ay pagpapakita na hindi pwedeng ang Diyos ang siyang mag-iimpluwensya para sa iyong kapahamakan sa pamamagitan ng temptasyon. Sabi nga, God's gift are marked by kindness and helpfulness, not destructiveness. They are perfect. Kaya't we have to exclude any possibility of moral evil, such as tempting His people to commit sin.
Hindi po kayang gawin ng Diyos yan. Okay? Because nothing but good comes from God. And here, sabi nga, God is designated as the Father of the heavenly lights. Ano ibig sabihin nito? Sa NIV, nakalagay yung salitang heavenly, pero sa Greek, wala naman talaga yan. Pero binigyan lang ng New International Version ng diin yung salitang heavenly para ipakita na ang Diyos ang siyang naglikha ng mga bituin sa langit, ang mga planeta, ang mga araw, okay, ang mga stars na yan. Hindi lang po yan mga maririkit na mga bituin sa langit. Malalaki yan. Ang iba ay planeta, ang iba ay mga malalaking araw yan. Mas malaki pa sa sun ng solar system. Okay? So, pagpapakita lang na ang Diyos ang siyang manlilikha. Ang ating Ama na ating tinatawag, siya ay creator. He created the lights. He created also everything. And at the same time, He is continually holding everything together. Kapag ka inalis mo ang Diyos sa equation, lahat ng yan hindi gagalaw ng maayos. Mahuhulog yung mga yan, mayayanig ang buong kalawakan, lahat tayo magugunaw. Okay? Magdi-disintegrate. Hindi lang ang mundo, kundi tayo. Kapag hindi hawak ng Diyos ang mga yan. Kaya dito, binibigyan lang ng comparison ang ating Diyos na hindi siya kagaya ng isang anino na alam naman natin ang ating mga anino sa umaga, makita natin maiksi pagdating sa tanghali halos kadikit na natin, wala na halos makitang anino. Pero pagdating ng hapon, humahaba ang ating anino papunta ng gabi. Meaning to say, nagbabago. Okay? Nag-shift yung shadow. Hindi po ganyan ang ating Diyos. Okay? Itong mga shifting shadows na to, these are caused by the position of the sun, the moon, and the stars that God created. And yet, the God who created all these stars does not change. Okay? Kung sinabi ni Obama, change is coming, kay God, God does not change. Yan. With Him, there is no variation at all. He does not change. He is always the giver of good gifts. Hindi siya isang sadistang makapangyarihan o bathala o manlilikha or Diyos na kanyang paglalaruan ang kanyang mga nilikha para pagdating ng araw ay kanya lang sisirain. Hindi. May kadahilanan kung bakit meron siyang paparusahan. At may kadahilanan bakit niya pinarusahan ang mga iba nung panahon ni Noah. At sabi nga, the future is reserved by fire. So talagang may kadahilanan. At yan ay dahil sa kasalanan. Kaya wag po natin mamaliitin ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Kahit tayo pa mga Kristiyano, tayo'y nagkakasala pa rin. Okay? Kaya nga, buti na lang, si Kristo bumaba rito. Kaya nga yung mga kulto, yung mga tao o mga reliyon na hindi kinikilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, malaki ang nawawala sa kanila. Bakit? Kasi alam naman nila na sila pa rin ay nakakasala. Wala ni isa sa atin ni kahit sabihin pa nating ilayo na natin ang mga sarili natin gaya ng mga monghe. Pupunta sa bundok, mga ermitanyo. Hindi tayo lalayuan ng temptasyon. Bakit?
Dahil ang ating isip ay kayang maglaro. Naglalaro yan ng kahit ano. Kahit nasa malayo ka, kahit wala kang cellphone, wala kang internet. Although mas malakas ang temptasyon kapag nandito ka sa syudad, nandito ka sa maraming mga bagay-bagay na pwedeng pagmulan ng mga temptasyon. Pero ibig sabihin, kahit wala ang mga yan, dahil ang tao ay nahulog sa pagkakasala, ay dikit na sa atin yan. Okay? Yung tinatawag na indwelling sin. Okay? Kaya nga itong laman na ito, itong katawan na ito, is corrupt. Pero binili na tayo ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yan papalitan niya ng tinatawag na glorified body. Kaya nga tayo ngayon nasa process pa lang ng sanctification. Inaayos pa tayo. Hindi pa tayo perpekto. Pero patungo na tayo doon. At ang Diyos ang gagawa ng lahat ng yan. Kaya nga, una, binili na tayo ng dugo ni Kristo. Pero pagdating ng panahon, sa kanyang pangalawang pagbabalik, doon niya tayo babaruan ng maluwalhating katawan na yun ay wala ng kamatayan at hindi na magkakasala. Kaya dito sa buhay natin ngayon, sabi nga, inaayos pa lang tayo ng Diyos. He chose to give us birth. Okay? At yung birth na yan is a new birth through the word of truth. Sa kanyang mayamang salita, sa kanyang katotohanan. Through the gospel, itong ebanghelyo. Sa pamamagitan nito, tayo ngayon ay naliligtas. So, ang ginagawa ng Diyos is kanyang inilalagay na sa atin yung spiritual at hindi na yung natural. Kasi ang natural mamamatay. Yung spiritual, yan ay magpapatuloy. So God accomplishes this action by His own deliberate choice. Pinili niya, ginusto niya para dun sa kanyang mga anak, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili. Kaya ang kanyang layunin ay regeneration. Sabihin, pinili niya tayo to become a kind of first fruits. Ano yung first fruits? Sa Old Testament, gaya sa passages ng Exodus 34:22, sa Leviticus 23:10, yung first fruit refers to the first portion of the harvest given to God. Kapag nag-aalay mga Israelita noon, kapag meron silang portion ng kanilang mga pananim, kanilang mga hayop, yung mga walang sakit, okay, walang defect, okay, yun ang iniaalay nila, the first fruit. So meaning to say, it is a foretaste of that which was to come. Okay? Na ang mga early Christians nung panahon na ito, nila Apostol Juan, Pedro, ni Pablo, James, na leader ng iglesia noon sa Jerusalem, na pinapakita na ang mga hinirang, pinili niya ito sa iba't ibang mga panahon at henerasyon para pagdating ng kulminasyon sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay sabi nga, makakasama natin ang bawat isa kasama ang Panginoon. Kaya may mga naboborn again noon sa panahon ng ating Panginoon at sa panahon din natin ngayon. Meron din siyang niligtas mula doon sa lumang tipan. Okay? At dahil diyan, hinihintay na lang natin ang kanyang pagbabalik. At yung number ng mga kanyang hinirang. So kung ilan pa sila na maisasama sa bilang natin, tsaka niya wawakasan ang mundo. Yan ang sinabi niya.
this gospel will be preached throughout the ends of the earth, and then the end will come. Okay? Matthew 24:14. Yan. So, dito po tayo magtatapos. I hope naging malinaw po sa ating lahat ang ating paksa ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat.